Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang individual ang dinakip ng mga tauhan ng 4th Special Operations Unit Maritime Group dahil sa iligal na pangingisda. Anti-Cybercrime Group Manila District Anti-Cybercrime Team matapos yayaing makipagkita ang isang babaeng menor de edad para gumawa ng malalaswang bagay. Para sa ating unang balita, nakatalang top 10 most wanted person ng Northern Police District ang arestado sa ikinasang joint operation ng PNP. Ang balita mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Nagkasa ng joint police operation ang mga operatiba ng DID at DSOU ng NPD kasama ang mga tauhan ng Bataan MARPSTA alinsunod sa pinaigting na manhunt operation at intelligence research laban sa mga wanted person na nagresulta sa pagkakaaresto sa akusado na si alias Junjun, 22 anyos, binata at isang trabahador sa Barangay Basag, Mariveles, Bataan sa bisa ng warrant of arrest para sa kanyang paglabag sa Section 11 ng Article 2 ng RA 9165. Ipinalam sa akusado ang uri ng kanyang pagkakaaresto at kanyang mga karapatan sa konstitusyon. Pagkatapos, siya ay dadalhin sa Navotas City Medical Center para sa isang medical na pagsusulit at sa opisina ng DID para sa dokumentasyon. Ang warrant of arrest ay ibabalik sa issuing court at ang akusado ay pansamantalang ikukulong sa DID-MD NPD Custodial Facility Unit. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Isang ginang naman ang nadakip ng mga otoridad dahil sa kaso nitong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Alamin yan sa ulat ni Patrolwoman Arzan Joy Walo. Ayon sa nakasaad sa warrant of arrest na inihain ng Metropolitan Trial Court Branch 36 Quezon City,
Ang isang ginang ay naaresto sa kasong violation of Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Section 48 of Republic Act 9003 o ang responsableng pagtatapon ng basura na may piyansang 3,000 pesos. Ang nadakip na individual ay kinilala bilang si alias Zenaida, 58 anyos, isang real estate agent, na kasalukuyan namang nakatira sa Maguindanao Street, Barangay 179, Amparo, Caloocan City. Nahuli ang nasabing akusado sa oras ng alas 10 ng hapon sa Horacio de la Costa 2, Maguindanao Street, Barangay 179 sa nasabing syudad. Nito lamang Sabado, 17 ng Oktubre taong kasalukuyan. At ito ay alinsunod naman sa pinaigting na operasyon ng kapulisan laban sa most wanted persons. Siya ay dinala sa Caloocan City Medical Center para sa physical na eksaminasyon at pagkatapos ay dinala sa Caloocan City Police Station para sa pansamantalang paghahanda ng mga kinakailangang dokumento para sa pagbabalik ng warrant of arrest habang nakabinbin ang pagpapalabas ng commitment order mula sa naghaing korte. Ito ay matagumpay na inaksyonan ng Caloocan City Police Station katuwang ang 3rd Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walong. Alagad ng batas, tagataguyod mong galitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walong. 2 individual ang dinakip ng mga tauhan ng 4th Special Operations Unit Maritime Group dahil sa ilegal na pangingisda. Nakibalita dyan si Patrolman Jano J. Santos. Nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng 4th Special Operations Unit bunsod sa tawag ng isang concerned citizen na mayroon umanong ilegal na pangisda na nagaganap sa karagatang nasasakupan ng Hinubaan, Negros Occidental. Agad namang umaksyon ng mga tauhan ng nasabing unit para kumpirmahin ang sumbong. Arestado ang 2 mangisda sa isinagawang seaborne patrol operation ng mga operatiba ng 4th SOU, Hinubaan MPS, RMFB-6 at NOC PMFC sa karagatang sakop ng munisipalidad ng Hinubaan, Negros Occidental. Nang inspeksyonin ng mga operatiba ng 4th SOU ang kanilang bangka ay walang naipakitang permit sa pangisda o dokumento mula sa munisipyo ng Hinubaan ng mga suspect. Nakumpiska mula sa kanila ang gamit nilang bangka, mga gamit sa pangisda at ang kanilang nahuli. Ipinaalam sa mga suspect ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ipinabatid ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 86 Unauthorized Fishing ng Republic Act 10654 o ang Act to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Ang mga suspect ay dinala sa opisina ng 4th SOU para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Kalaboso ngayon ng mga otoridad ang isang delivery rider dahil sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property. Ang balita mula kay Patrolwoman Arzan Joy Walong. Timbog sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property ang isang delivery rider na nagngangalang si alias Noel, 32 anyos, may asawa at kasalukuyang nakatira sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Batay sa inilabas na warrant of arrest ni Honorable May Hazel Mediha Tagupa, presiding judge ng Metropolitan Trial Court, 4th Judicial Region, Silang Amadeo, Cavite, dated October 17, 2023, na wala pang nirekomendang piyansa sa ngayon ng korte. Ang akusado ay naaresto sa Maysilo Circle, Barangay Plainview, Mandaluyong City, sa ganap na oras ng alas 12 ng umaga nito lamang ika-23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay matagumpay na inaksyonan ng Mandaluyong City Police Station katuwang ang 2nd Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Ang nasabing suspect ay pansamantalang nasa kustodiya ng warrant section ng Mandaluyong City Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walong. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walong. Field visit at a polling precincts inspection din ang isinagawa ni Police Brigadier General Alan Nobleza
ang Regional Director ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region. Ang detalye ng balita ibahagi ni Patrolman Charlie Nasrudan Corpus. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na subaybayan ang mga sitwasyon sa seguridad, nagsagawa ng field visit at polling precinct inspection sina Police Brigadier General Alan Nobleza, Regional Director ng ProBar at Major General Alex Rillera, Commander ng 6th Infantry Division Philippine Army, kahapon ika-29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang PRO Bar ay nagtalaga ng 8,809 kasama ang karagdagang 800 na kapulisan mula sa iba't ibang rehiyon upang magbigay serbisyo sa halalan kasabay ng full alert status sa rehiyon ng Bangsamoro. Pinasalamatan din ni Police Brigadier General Alan Nobleza ang mga nakatalagang puwersa ng kapulisan para sa kanilang pagsiserbisyo at pinaalalanan din ng mga ito na panatilihin sa lahat ng oras ang profesionalismo at dedikasyon upang mapanatilan ang demokratikong proseso. Ito ay alinsunod sa paninindigan ng hepe ng pambansang pulisya na ang araw ng halalan ay mananatiling kontrolado ng pamahalaan at hindi kukonsintihin ang anumang pagkagambala o banta sa karapatang bumoto ng ating mamamayan. Mula po dito sa Making Elementary School para Maguindanao del Norte, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Corpus. Nagsagawa rin ng Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023 duty ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Kasabay nito ay ang kanilang pamamahagi ng flyers at food packs sa Post-Elementary School, Calambas City, Laguna. Nakisa dyan si Patrolman Luvimir Julian. Kasalukuyan po tayong nandito sa Post-Elementary School, Calambas City, Laguna para alamin ang nagaganap ngayong halalan. Ngayon po nakikita po natin ang mga kapulisan na pinapanatiling ligtas at maayos ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Tayo din po ay magtatanong sa mga botante patungkol sa mga nagaganap ngayong halalan. May good afternoon po. Pwede po kayo ma-interview po. Ano pong pangalan niyo, Nay? Kapaga. Ilan taon na po kayo, Nay? 64. 64. Nay, kami po ay magtatanong lang. Kung inyo pong masasagot, may konting ibibigay lang din po kami sa inyo. Galing po sa RP Katupote. Ma'am, ilan pong kagawad ang ito na ano? Ito? Galing nga. Tama ma'am, tama po. Dahil sa barangay ako nagtatrabaho. Dahil hindi ako nakikisali sa ganyan. Ma'am, ito po ma'am galing. Talaga? Thank you. Gandang umaga po. Pwede po kayo ma-interview, sir? Sir, nakaboto na po kayo. Pwede yung makita po. Ano po pangalan niyo, sir? Clarence po. Clarence. Ilan taon na po kayo, sir? 27. Taga saan po kayo? Taga-Campo. Taga-Campo rin po. Sir, may tanong lang po ang RP Katupote sa inyo, sir. Kung may sasagot niyo po, may konting ibibigay lang din po kami para sa inyo. Sir, hanggang anong oras po ang halalan ngayon? Hindi ko masabi kung mag-abot po kasi yan eh. Maghapon. Specific na oras po, sir. Baka mahulaan nyo. Alas 3 po. Alas 3? Tama po. Thank you po. Ito po para sa inyo po, sir. Salamat po. Thank you po. Ilang taon po ang pwedeng bumoto ng SK? 18 pataas. Baka mali po pero baka kakain nyo baka mahulaan nyo pa po. 16 po. Babaan nyo pa, sir, konti. 40. Ang tama sagot po is 15 po. Pero kahit na mali po kayo, ito po ay para sa inyo. Thank you po, sir. Papita namin po. Thank you po. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Luvimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Isang 41 anyos na lalaki ang hinuli ng PNP Anti-Cybercrime Group Manila District Anti-Cybercrime Team matapos yayaing makipagkita ang isang babaeng menor de edad para gumawa ng malalaswang bagay. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Grace Artezuela.
Matapos ireklamo ng isang ina ang 41 taong gulang na lalaki sa Quezon City dahil umano sa nadiskubre niyang mahalay na mensahe nito sa cellphone ng anak niyang menor de edad. Agad na ikinasan ng Manila District Anti-Cybercrime Team o MDAC ang isang entrapment operation na nagresulta sa pagkadakip ng suspect. Ayon sa ina ng biktimang menor de edad na babae, nitong ika-24 na Oktubre taong kasalukuyan nang siyasatin niya ang cellphone ng kanyang anak at dito niya nakita ang mga malalaswang mensahe ng suspect. Pinilit pa umano ng suspect ang menor de edad na makipagkita at gawin ang malaswang gawain. Nasa kustodiya ngayon ng MDAC ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 11930, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o ang tinatawag na OSAIC, at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials, na may kaugnayan sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Nagsagawa ng Project Ready or Resistance Education Against Drugs for the Youth ang mga tauhan ng 8th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa Eusebio Santos Elementary School, San Miguel, Taguig City. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Evelyn Lumabi. Ang Project Ready o ang Resistance Education Against Drugs for Youth ay isang advokasya kung saan binibigyang kamalayan ang mga kabataan sa posibleng epekto ng paggamit ng illegal na droga. Ito ay muling inilunsad ng mga tropa mula sa 8th Mobile Force Company na pinangunahan ni Police Lieutenant Raniel Ford C. Salipsip at sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Edwin Langbisan, kung saan tinalakay rito ang hakbangin sa pag-iwas ng mga insidente na may kaugnayan sa droga. Ito ay nilahukan ng 244 na estudyante ng Eusebio C. Santos Elementary School, San Miguel, Taguig City. Ang naturang aktibidad ay napagtagumpayan dahil na rin sa buong suporta ng school principal nito na si Miss Marife R. Castillo. Patuloy na ipapamalas ng mga kapulisan ang ganitong programa para sa kaligtasan at magandang kinabukasan ng mga kabataan. Mula rito sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO, sa pamumuno ni Police Colonel Mario P. Malana, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Dagsa pa rin o dagsa na rin sa PTEX ang mga biyaherong uuwi para sa pagdaraos ng undas. Nakasubaybay dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. 4 na araw na lamang bago magundas, dagsa na ang mga biyahero o mga pasahero sa PTEX o sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na uuwi para sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 at undas. Isa na dito si Albert, 2 oras nang naghihintay para sa biyahe nito papuntang Bicol upang doon boboto at magundas. At para na rin makasama ang pamilya nito ngayong long weekend. Kailangan bumoto po, tapos hanggang undas na bakasyon. Nagsagawa naman ang mga awtoridad ng PNP, MMDA at DILG ng inspeksyon sa mga establishmento at sa mga pampasaherong bus para masiguridad ang kaayusan at kaligtasan ng terminal at ng mga pasaherong luluwas ng Maynila. Sinurpresa naman ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Unit ang mga driver ng bus, PUV at mga jeep ng drug testing upang masiguro din na nasa maayos na kalusugan at maiwasan ang mga sakuna na pwedeng idulot ng mga ito. Maganda po yan ma'am para po maiwasan po yung mga driver na medyo hindi magandang iniisip sa pagdating sa kalsada. Maiwasan yung mainit ang ulo minsan pagka alam naman natin pag may droga sa katawan May nakatalaga naman na mga pulis sa terminal na aktibong nakabantay at naka-standby para sa security measures. Sinisiguro ni Acting Regional Director Police Major General Nartates na nasa maayos at ligtas ang terminal at ang mga pasaherong magsisiuwian.
Influx and outflux of the population ang nangyayari. To maintain public safety and peace, and number one, dito tayo sa public safety, of course, is tingnan natin yung pagbabiyahe nila. Nandyan ang airport, nandyan ang seacraft, nandyan ang buses, no? Ito, terminal, tinitingnan natin. We are ensuring peace, order, and public safety dito sa mga terminal. Natitiyak na magkakaroon ng mapayapang undas at walang magaganap na dayaan at gulo ngayong BSKE 2023. Mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Express, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, narito naman ang mga naitalang mga lumabag sa implementasyon ng gun ban as of October 27, 2023. Pumalo na sa 1,922 ang naaresto. 1,454 naman ang mga baril na nakumpiska. 2,325 ang nasa safekeeping at 1,683 naman ang mga baril na isinurrender. Narito naman ang mga naitalang election-related incidents as of October 28, 2023. Nasa 151 ang recorded incidents, kung saan 30 naman ang validated election-related incidents. 80 dito ay ang non-election-related incidents at 33 naman ang suspected election-related incidents. Kaya naman lagi kaming nagpapaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng baril sa labas ng inyong tahanan. Halina't tunghayan ang bagong programa ng WCPC o Women and Children Protection Center na kung saan magbibigay impormasyon at kaalaman patungkol sa trafficking in persons, online, sexual abuse, and exploitation of children. From July 2022 to present, the Philippine National Police conducted 61 operations and rescued 84 minor victims of online sexual abuse and exploitation of children. Sabi po ni nanay, makikipag-video call lang daw po kami para magkapera. These figures are not mere statistics but the innocent lives of the children victims. These children should be experiencing the joys and innocence of childhood, playing, attending school, and belonging to a loving family. Tapos po, nung tumagal po, nagtatanggal na po ako ng damit at short habang may kausap po. OSAEC is a complex phenomenon that remains to be a global concern. The emerging trend of OSAEC cases is attributed to the proliferation of digital technology and the internet, which created an avenue for perpetrators to exploit children online. These crimes are even facilitated by their own parents and family. We, at the Women and Children Protection Center, fully commit to our continuous fight on the elimination of all forms of human trafficking and abuse against children. Together, we can put an end to this heinous crime and provide these children with a safe and nurturing environment they deserve. Mga kaaling pulis, sama-sama nating suportahan ang Women and Children Protection Center o WCPC sa advokasya nitong puksain ang karahasan sa mga kababaihan at mga kabataan sa pangunguna ni Police Colonel Portia Manalad, ang Acting Chief WCPC o Women and Children Protection Center. Samantala, panoorin natin ang tips o paalala ng pambansang pulisya para sa darating na undas upang maiwasang maging biktima ng anumang uri ng krimen o sakuna. Magandang araw sa ating lahat. Ngayong darating na paggunita sa araw ng undas,
Inaasahan ang pagbugso ng mga tao sa mga pampublikong lugar, kabilang na ang mga sementeryo. Kaya naman narito ang paalala ng ating pambansang pulisya para sa seguridad at kaligtasan ng bawat isa. Kung tayo ay aalis ng bahay, ito ang mga dapat nating tandaan. Ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Tiyakin na walang dadaanan ang sinuman na may tangkang pumasok at magnakaw. Mainam kung may burglar alarm para maalerto ang mga kapitbahay kung may nakapasok sa kabahayan. Ihabilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay at ipaalam din kung kailan kayo babalik. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, bukas na electric stove o tumutulong gripo ng tubig at nakaplug na appliances. Iligpit ang anumang mahalagang bagay o pagmamayari sa labas ng ating bahay na maaaring nakawin tulad ng bisikleta. Para naman sa magbibiyahe at magdadala ng sasakyan. Bago bumiyahe, tiyaking maayos at walang problema ang ating sasakyan. I-check ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, at self. Tiyakin na kumpleto ang mga dokumento at papeles sa pagmamaneho ng inyong sasakyan. Tiyaking naka-safety lock ang mga pinto at bintana ng ating sasakyan, lalo na kung may kasamang bata. Sa pagmamaneho, tiyakin na palaging kontrolado mo ang sasakyan. Iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ito naman ang ating paalala sa mga sasakay ng mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas o magdala ng malalaking halaga ng pera o salapi. At ingatan ang ating mga gamit tulad ng cellphone at gadgets at mga bag. Iwasang magdala ng maraming gamit para maiwasan ang pagkawala ng mga ito at para hindi mahirapan sa pagbiyahe. Mainam na maging maaga sa istasyon ng bus, tren, pier at paliparan upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwesto sa sasakyan, lalo na para sa mga kababaihan, bata at senior citizens. Sa mga uuwi sa inyong mga probinsya, agahan ang pagpunta sa mga terminal ng bus, stasyon, pier at paliparan para sa maayos na biyahe at maiwasan ang siksikan. Kung may napansin na kakaiba, tulad ng bagahe o kahon na maaaring pinaglagyan ng bomba o kadodadudang pagkilos ng tao sa loob ng istasyon, pier, paliparan o sa loob mismo ng bus, tren, barko o eroplano, palihim na ipaalam agad sa kinauukulan. At mag-ingat sa mga mandurukot sa istasyon o sa loob ng sasakyan. May mga nakatalagang police assistance desk na maaaring pagsumbungan. Sa mismong araw ng undas, narito ang ating paalala. Magdala ng sapat na pagkain at inumin. Bawal ang pagdadala ng alak at mga paninda sa loob ng sementeryo. Magdala ng pananggalang sa init o ulan. Bawal magdala ng mga deadly o bladed weapon, loudspeaker at mga gamit pang sugal. Bantayang mabuti ang mga kagamitan na dinala sa puntod. Tiyakin na ang mga kandilang nakasindi ay di magdudulot ng sakuna o sunog. Payuhan ang mga kasamang bata na huwag pagalagala at mag-ingat sa mga lugar na maraming tao. Kung sila ay nahiwalay, tiyakin na mayroon silang dalang ID o papel na pagkakakilanlan. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Magdala ng sariling trash bag, iligpit pagkatapos at itapon sa tamang basurahan. Alamin din ang lugar ng first aid station at PNP assistance booth para sa emergency o police assistance. Huwag po kayong mahiya o matakot na mag-report o magsumbong sa ating mga otoridad para sa mga police assistance at emergency o lumapit sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar.
Walang ibang hangad ang ating pambansang pulisya kung hindi ang kaligtasan at seguridad ng bawat isa. Magtulong-tulong po tayong lahat. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.